Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lola, hindi pa nga namin pwedeng ma-release kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Oskating ang kumpanya ngayon ang hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Ano, impong kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapangapi, wanted. Ang mga wanted ngayong gabi. Sinirang lagusan ng mga estudyante na daan daw tungo sa kapariwuraan. Muling binuksan. Yan sila nakiusap sa akin nagmamakaawa na hindi raw sila pwede makadaan doon, napakalayo. Lalaking nangungunsinti, muling tuturuan ng leksyon dahil sa kalokohan. Tsuper ng padyak na inapi ng parak. Nakakuha kaya ng hustisya sa hokus-pokus na pagkakulong niya. Lolo't lola, tigil himagsig na. Sementong pahira para sa matatanda ng Tala Estate, Caloocan, tinibag na. Mga dating umaalbang lolo't lola, balik sigla na. Daan tungo sa kapariwaraan ng mga mag-aaral. Ito ang turing ng mga magulang at pamunuan ng San Bartolome High School sa hagdang ito. Pero, ito naman ang katuwiran ng gumawa ng hagdan na si Tatang. Ano lang ang masasabi ko, yung hagdanan ko, ilalabang ko talaga. In case na magkaroon ng diferensya rito, wala akong mapuntahan. Kung malisipan, biro mo ang taas niyan, saan yung paluluntarin dyan? Itinampok ang kwentong ito sa Wanted nito lamang buwan ng Nobyembre. Isa-isang inilahad sa amin ng mga magulang kung bakit salot sa kanila ang ginawang hagdan ni Tatang na nagsisilbing lagusan ng mga mag-aral. Ngayon, may isang pader doon na nilagyan nila ng hagdanan para makatawid yung mga bata, makapunta doon sa kabilang kalye, na nagbabayad doon ng 2 pesos kada daan. Hindi na ako nilang kuyugin ng buong lugar na yon. Tapos nagsalita pa rin ako, nasabi ko, pinukonsinti niyo yung mga bata. Kung pwede ka ako, isusumbong ko sa barangay ng Bagbag. Sabi niya, gusto mo samahan ka pa namin. Sabi ganon. Tapos nagtawanan sila lahat ng mga taga roon. Pati ang mga estudyanteng parokyano ni Tatang nagsalita na rin. Bumili po yung barkada ko dun sa taas na yon, bumili po sila ng alak. Doon lang po kami sa baba nun, uminom. Dinanulan niya po kami, sinasabihan niya pa nga po kami na, na pagkatapos niyo, dito pa kayo bumili ganun nga po. Doon nga po hanggang sa naparami nga po kami noon. Doon nalasing nga po ako noon. Umuwi na po ako ng oras. Doon nga po ako natutos dahil nga po doon yung mga barkada ko. Doon po kami nag-yosi. Doon po kami umiinom. Sa baba nga po noon. Doon po di na po ako nakakapasok. Doon na po rin ako natutong tumambay. Ang reklamo sa hagdang susi ng pag-over di bakod ng mga estudyante sa nakakasakop na barangay namin itinimbre. Sir, alam niyo na po ba itong reklamo na naitawag na po ba sa inyo? Ito po nga illegal. Na-action na po yan namin. Ano po ang action naman? How many weeks ago, sinulatan kami ng City Hall tungkol dyan. Opo. Pinunta-hunahon na po ng tanod natin at yan ay pinagsabihan para alisin na. Pinagsabihan. Okay. Yan pagkatapos nun, wala nang further complaints. Ngayon lang huli. So papupuntahan ko ngayon sa tanod. Pagsasabihin niyo ulit? Para hindi talagang na sila, wawarningan na sila. Wawarningan? Oo, wawarningan na po. At siyempre sabihin po nung mayroon hagdan na sige, kukunin na namin, tatanggalin namin, no further complaint, hanggang sa kayo magkukomplain naman ulit. Okay, Paskor. Yes, sir. Tanggal na po yung hagdan at parobing-robing po ng mga barangay talo natin doon para hindi po balagyan hagdan. Sige po. Ngayon pong araw na ito, sir. Ngayon po, papupuntahan ko po ngayon.
Magkatulong na binaklas ng Barangay Public Safety Officers o PPSO ng Bagbag, Novaliches, Quezon City at mga tauhan ng Police Station 4 ang salot na hagdan. Hindi naman nakapalag si Tatang sa pagbaklas sa kanyang kumikitang kalokohan, kabuhayan. Okay, piso dahil yung pampalinis dito eh. Piso, opo. Pero pag galing po sa ano yata, 2 piso naman. Oo, pagpapaso. Aba, balita namin, umaabot na 100 estudyante ang naengganyo ninyong magkating classes dahil sa hagdang ito. Gusto nila, ni sino, wala akong pararanin dito. Yan sila nakiusap sa akin eh. Nagmamakaawa na hindi raw sila pwede makadaan doon, napakalayo. Nagbebenta nga daw kayo ng sigarilyo saka alak. Hindi maiwasan ng mga estudyante. Mukhang nakukonsinti nyo daw. Yung sigarilyo, ma'am, hindi ko maaring tanggihan yan. Pero ang alak, tatanggihan ko. Na maski pa man dito, hindi pwede magtinda ng alak. Ito pong hagdanan na sinasabi natin na pinatanggal natin, no? Kasi po ito po yung pinagsisimula ng isang extortion, no? Sila po ay sumisingil sa mga ating mga estudyante para lang po makatawid doon at makapunta po doon sa mga lugar na nakaka-apekto sa kanilang pag-aaral. Pangalawa, yung pagkukonstruct po ng hagdanan na yan, ay illegal po yan. Kasi po yan pwede po silang kasukan ng illegal construction. At hindi po yan, lalo na po yan, wala akong permiso yan sa ating Quezon City Government. Pero kung inaakala ng mga magulang na nalutas ng kanilang problema, aba, etong si Tatang, hindi pa pala nadadala. Nitong 12 ng Disyembre, binalikan namin ang bahay ni Tatang. Nako, ang bakal na hagdanan oy, ipinatibag na. Ikinabit na naman pala. Matapos pa ipalabas sa wanted, 1 linggo lang ibinalik ko ni Tatang yung hagdanan. Kaya ang mga bata nagsisimula na ng magsidaanan doon. Nag-uumpisa na naman silang magbisyo. Kaya ang principal ng San Bartolome High School, hindi lang sa barangay humingi ng tulong, kundi pati na rin sa City Hall. Lumapit kagad ako sa Mayor's Office under General Services. Lahat pinag-usapan namin, may proper consultation, lahat ng concern na nag-occupy dyan sa QCPU complex. Ginagamit nilang access yung papunta sa school para mag-recruit o magkaroon siya ng meeting. Ang mga estudyante naman po namin ay instead na papasok sa loob ng school, hindi na pumapasok, doon na pupunta. Muli kaming lumapit sa otoridad para i-report ang pasaway ng si Tatang. Muling iniutos ng kinaukulan ang pagbaklas at tuluyang pagkumpiska sa hagdan. Nung paman, lagi namin sinasabihan sila na itigil na yan, tanggalin na yan. Dahil sa nakikita natin, nagiging sagabal. Kaya sabi ko, kung itutuloy niya, pati kayo, makakasuhan dyan sa ginagawa ninyo. Pinag-uutos na natin kagad na patanggal. Lahat ng mga obstruction doon, lahat ng ladder. Tatang naman, huwag na matigas ang ulo. Maawa naman kayo sa mga estudyante na impluensya niyong gumawa ng bisyo. Kaya naman kailan mga walang silang bata ngayon. Tatakot ako dyan sa mga bata ngayon. Parang ang siguro rito, yung mga fraternity nila, sila naglalaban. Boss Joseph, ang bakal na hanggang perwisyo, hindi lang tinanggal, kundi kumpiskado. Pati ang mga ipinagtatagpi-taping kahoy na ginagawang hagdan ng mga nakatira sa taas patungo sa bakanteng lote ng paaralan, pinagbabaklas na rin. Laking tuwa naman ang prinsipal ng San Bartolome High School sa tuloy pagpapatanggal ng salot na lagusan. Unang-una talaga nagpapasalamat ako sa T5 sa inyong crew na hindi kayo nagsawang tumulong para malutas, para mapabilis ng malutas yung problema. Panatag na rin ang mga nagrereklamo magulang na hindi mabubuyo ang kanilang mga anak sa masamang bisyo. Papasalamat ako kay Rafi Tulfo na sa wakas natanggal na talaga ng tuluyan yung hagdanan na yun. Hindi na sila matututo na mag-inom. Pagkagaling sa eskwela at uwian na, hindi na mangangamba ang magulang na maglalakwatsa pa, diretso uwi na sila sa bahay. Pangarap ng mga magulang,
na makakaakyat sa entablado ang mga anak sa araw ng graduation. Kaya wala sanang hadlang na akyat ang hagdan na magiging lagusan tungo sa kanilang kapariwaraan. Susunod, pedicab driver na hocus-pocus ang pagkakulong. Nakalaya na kaya?